Lutuin na nga daw ni nanay yung gabi niya na nabili niya noong nakaraang araw. Kaya guys, samahan niyo muna kami dito sa aming ganap. Pero bago mo yan, grabe, malakas talaga yung ulan sa araw na to. Sa 5:30 na nga ng hapon, pero hindi pa rin tumitigil yung ulan. Kaya eto, nakatulala tayo sa isang tabi habang minamasdan yung ulan. At si nanay naman, binabalatanan niya yung gabi. Ang sabi nga niya sa akin, yung ibang gabi daw parang may sira na. Alam niyo ba guys, noong nasa Maynila kami, hanap kami ng hanap ng gabi pero wala kaming may nakita. May nakita nga kami doon pero nakaseparate yung parang laman niya sa dahon niya, kaya paiba-iba yung presyo niya. At maya-maya nga dumating naman yung bunsong kapatid namin. By the way, ito nga pala yung bunsong kapatid namin na mayroon na ring sariling pamilya. Hindi mo nga talaga mapipigilan yung sinasabi nila nakatadhana sa'yo. Kagaya na lang sa akin na mas nauna pa nga siya nagkaroon ng pamilya kaysa sa akin. Pero sa totoo lang talaga, napaka-responsable talaga niyang ama at asawa sa kanyang pamilya. Kapag talaga magkaroon ka na ng sarili mong pamilya, natututo ka talaga sa buhay. By the way, ito na nga pala lahat yung gabi na nilinisan ni nanay. At ito nga pala yung pamangkin ko, siya na daw yung magata ng niyog. Ang sabi ko nga sa kanya, try ko nga kung makaya ko. Ito nga pala yung tinatawag nila na mano-mano pag nagagata ng niyog. Pinagtatawanan nga nila ako dyan dahil para daw hindi naman ako marunong. Sa una lang naman yung mahirap, pero kapag nagtagal siya, matutunan mo naman siya. Pero minsan, hindi mo talaga may iwasan na parang makukuskus mo na rin yung kamay mo. So, okay na nga matutunan mo mga ganitong bagay para kahit papano, may alam ka na. Kaya pala bumisita yung bunsong kapatid namin dahil maghihingi din daw siya ng niyog. Kaya ito guys, tamang sungkit lang sa niyog kahit madilim na. Medyo may kahirapan nga yung pagsungkit nila ng niyog dahil medyo mabigat yung panungkit. Mahirap nga niyang akyatin dahil sobrang basa yung puno ng niyog sa kakaulan. Pero kahit papano nagagawan din siya ng paraan para makuha. At inintindi ko naman dito yung mga ingredients na gagamitin sa pagluluto ni nanay sa gabi. Naghiwa lang nga pala ako dyan ng sibuyas, ng luya at saka ng bawang. At pagkatapos nga ng bunsong kapatid namin na manguha ng niyog, ito umupo na siya at nag-uusap sa kay tatay. At eto na nga guys, tinawag na nga pala ako dito ni nanay dahil daw mag-uumpisa na siya magluto ng gabi niya. Sabi nga nila, gabi na daw, bakit gabi pa daw yung lulutuin namin? Ang sabi naman namin, wala naman yan kasi daw kapag gabi ka magluto ng mga may gata, sasakit daw yung tiyan mo. Pero para sa amin, kapag mga gabi na may gata, hindi naman sumasakit yung tiyan namin. Pero ang sabi naman ng iba, may nagluluto daw ng gabi na sobrang kate kapag kinakain. Pero sa totoo lang, kapag sinanay talaga yung lumuto ng gabi, hindi naman siya makate. At ito nga guys, sabi ni nanay, lalahukan niya daw ng tuyo yung binili niya nung nakaraang araw. Kaya ito na lang daw yung ilalahok niya. Kayo din ba, ganito din magluto? Yung hindi pa nga luto yung niluluto mo, nag-iihaw ka na dahil meron ng mga baga. Kasi dito sa probinsya, kapag talaga meron ng baga, pwede ka na mag-ihaw kahit may niluluto ka pa. Yung mga naka-experience lang talaga yung makarelate sa mga ganito. And fast forward, luto na din yung gabi na niluto ni nanay. Nagsandok na nga siya dito dahil padalhan din namin yung bunsong kapatid ko. Sobrang saya nga niya dito dahil daw may ulam na siya pag uwi. Dahil daw hindi na siya magluluto. At tinawag nga pala ako dyan ni nanay dahil daw ipapakita ko rin daw yung iniihaw niya na tuyo. At nakaready na nga sila dito ng pamangkin ko dahil daw uuwi na rin sila. At ito na nga pala lahat yung mga naluto ni nanay, yung gabi na may gata at saka nung tuyo. At nakaupo na nga pala dyan si tatay, si nanay at saka yung pamangkin ko na isa. Ang sabi nga namin, kumain na muna daw sila bago umalis. Pero ang sabi nila, doon na daw sa kanila kakain. At baka daw maabutan pa sila ng malakas na ulan dahil sa mga oras na yan, nagtila na yung ulan. At sobrang lamig nga dito sa amin ngayon. At ito na nga pala guys, si nanay at si tatay nakaumpisa ng kumain. Mas masarap kasing kumain sa mga ganitong ulam kapag may tuyo ka. Favorite kasi ng lahat yung gabi kapag talaga may gata. Mas masarap pa nga daw yung gulay kaysa karne. Kaya nga nung sa Maynila ako, ang sabi ko kapag talaga makauwi ako magluluto talaga ako ng mga gulay na may gata. Kasi doon hindi ka na talaga makakaluto dahil sa sobrang busy sa buhay. Minsan bibili ka na lang talaga ng mga luto para talaga kakain ka na lang. Nakakamiss nga din kumain nakasama
kasama sina tatay at saka si nanay at saka yung pamangkin ko kasi doon sa Maynila mag-isa lang ako kumakain. Minsan kasama ko din si Kuya Roy kapag talaga day off niya. Napahaba na nga naman yung kwentuhan natin. O siya, sige, hang dito na lang muna. See you sa next vlog.